Huwag ka nang uminom ng kape. Kakape-kape-kape. Hindi ang kape sa Chai. Chai yan. Chai. Chai yan. Iba yung kape sa Chai. Bakit? Sa dinyo. Kaya sabi ko, bangag ako mamaya kasi Chai halipya. Sa dinyo. Ano ang magiging kung ikaw ang tatanungin? Kasi wala tayo sa Pilipinas, hindi natin nakikita yung actual na nangyayari. Pero bilang OFW sa Middle East, ano sa tingin mo magiging opinion mo sa nangyayari sa Pilipinas sa hidwaan ng ating presidente at vice-presidente? Sang-ayon ka ba sa impeachment ni VP Sara? Tama ba yung ginawa ni Castro doon kay Attorney Lopez? Sa tingin mo, ano ang opinion mo doon? Tama ba ang Quadcom? Sila Raul na. Si Raul Manuel. Tama ba na sila ang nandun sa Senado para magtanong sa mga hearing na yan? Sa mga sa mga nasasaktan. Hindi naman sila nasasaktan. Resource person. Kasi ano pa lang sila eh. Sila yung pagkukuhanan ng mga informasyon. Ano masasabi mo dyan? Your Honor, alam mo po, sa haba nung sinarita mo, wala akong natandaan sa tinanong mo. Ano ang masasabi mo sa hidwaan ng ating presidente at vice-presidente ngayon? Ano sa palagay mo? Sino ba sa kanila ang tama at hindi tama? Yung mga nandun sa Senado? O si VP Sara niya ay pinaglalaban niya niyang tama? Sa aking opinion, wala naman talagang karapatan ng Quadcom na questionin ang financial funds. Or ano ba yung tawag doon? Ha? Mag-audit. Ano? Mag-audit. Hindi. Anong tawag dun sa funds na yun? Confidential funds. Ayun. Wala naman silang karapatan na questionin ng confidential funds. Kaya nga sinabing confidential. Kasi may pupuntahan yun. At saka sa tingin ko, yung mga nakaupong nagtatanong ngayon, at saka ang chairperson, is hindi dapat sila yung humahawak nun. Bakit? Kasi mismong sila ay mayroong kaso. Kumbaga nakasuhan na sila pero sila pa rin yung nakaupo dun. So parang ang justice sa Pilipinas is hindi na siya fair. And sa nakikita ko na pag-uugali nila sa Senado, it's not appropriate for a congressman and a Senate person to do like that. Kumbaga, yung mga dating nakaugalian na proseso, hindi na nila ginagawa. At saka hindi nila dapat question yung kung gusto nilang i-open lahat yun, 'di ba? Dapat may process naman 'yan. Hindi sila dapat yung nakaupo doon at nagtatanong. Dapat ang mga nakaupo doon na nagtatanong ay yung mga respetado tao. Kasi sa nakikita ko, hindi sila mga respetadong tao. Nakapag-aral lang sila pero sila yung masasabing educated but not educated. Educated, hindi. Nakapag-aral but uneducated. Ako naman natanongin mo. Busog ako kaya may laman yung utak ko. Sige.
Anong masasabi mo sa asawa mo? Maganda. Kasasabi mo lang kagabi na hindi. Magtanong muna ako kung maganda ako. Kasi, wag mo namang buhatin ng sarili mo yung bangko Eh, mo. bakit ba? Kailangan, Hmm, kailangan may questionable to be hindi. answered. Self-confidence ang tawag dun. Iba yung self-confidence. Huwag kang ano. Iba yung Basta maganda self-confidence ako. sa Hindi ko pagkapalalaki kailangan mo. ng opinion ng iba. Anong masasabi ko sa asawa ko? Ay, bako! Ayun yung sabi Ang mo, ay. masasabi ko lang, ang masasabi ko sa asawa ko, maganda siya, mapagmahal, kahit minsan nakakainis, pero mapagmahal, mabait, pero minsan hindi siya mabait. Pero okay na yun. Kasi minsan-minsan lang naman, hindi mabait. Tapos, mainitin ang ulo, pero okay na rin yun. Kaysa yung araw-araw mainit ang ulo. Pero napapatawa pa rin ako. Mm, maganda ka. I know, right? Maganda ka in your own way. Hindi, maganda talaga ako. Huwag kang kumontra dyan. Maganda ka. Okay. Maganda ka. Maganda. Maganda ako pero pangiwi ka? Langya ka talaga. Mama, side view, front view, back view, lahat sa'yo maganda. Kaya nga, minahal din kita kasi hindi lang yung physical na kaanyuan mong maganda, kundi ugali mo. Oo. Kasi kahit na Okay, mataray ito, ka, ito. Pag nagiging takles ako sa'yo, sinasabi mo na masasaling yung damdamin mo. hindi. Kasi syempre, as a person, as your partner, meron kang mga bagay na nabibitawan na nakakasakit sa damdamin, pero kailangan kong, alam mo yun, kailangan kong sanggahin, kailangan kong saluhin. Kasi, yun yung mga bagay na normal para sa'yo. Pero para sa akin kasi, hindi siya normal. Pero kahit na ganun, yung pagkaka-deliver mo, kasi alam ko naman, pagka nagde-deliver ka ng pangungutya sa akin, minsan, magpa-trip na ba-trip ka. Example natin, yung sinabi mo that I disappoint you, something like that. I know na nasabi mo yun, ganyan. Tapos siguro sa dami din ng iniisip mo, ganyan. Naiintindihan ko naman yung point na yun. Pero, siyempre, tao ka din naman. Pero pasalamat ka dahil hindi kita nasasabihan ng gano'n. Kasi kahit na anong galit ko sa'yo, kahit na anong inis ko sa'yo, alam mo yung, ako kahit anong galit ko sa'yo, no? Kahit anong inis ko sa'yo, iniisip ko muna ng maigi kung tama ba yung sasabihin ko, okay ba? Kaya mo bang saluhin yung mga sasabihin ko? Kasi iniisip ko muna yung feelings mo, yung mararamdaman mo kapag nagpitaw ako ng hindi maganda sa'yo. Yun ang mga bagay na gusto ko sana na matutunan mo. Kasi syempre, tumatanda na tayo, hindi na tayo bumabata. Kailangan matutunan din ng mga bata, anak natin, yung bagay na mapagpakumbaba. Hindi lang sa loob ng bahay, kundi sa labas ng bahay. Kasi paano mo nga pangangaralan yung isang bata kung ikaw mismo hindi mo kayang gawing magpakumbaba? Lagi kang nagagalit sa maliit na bagay.
Ganun kasi yung mindset ko eh. Kaya minsan, kahit sobrang galit na ako sa'yo, iniiyak ko na lang. Kasi, much better, iiyak mo na lang kaysa yung makapagbitiw ka ng hindi maganda. Tapos hindi mo na mababawi. Nabitawan mo. Diba? Tatatanda mo yun at tatanda. Yun yung masakit. Kaya nga, kahit na anong magsalita ka sa akin, umiiyak lang ako. Kasi syempre, ayoko na lumaki yung mga anak natin na, alam mo yun, hindi marunong magpakumbaba. Walang respeto. Ayoko nang ganun eh. Kung uuwi man tayo, balang araw, magkakasama tayo, ganyan. Syempre, gusto kong ipakita sa mga bata na we are a good parent, good influence to them. Kaya lang, approve o disapprove? Nakakaantok. Oh, nakakantok sa'yo kasi nga, maldita ka nga. Kasi nga, maldita ka. Ito naman, Pag maldita, konti ayaw lang. tanggapin yung... Konti lang. Ay, Huwag mo lahatin. Pag maldita kasi, ayaw tanggapin. Kasasabi mo lang kanina lang mabait ako, tapos sasabihin mo na ngayon, maldita ako. Kasi nga, ang maldita, ayaw Wala. nilang nasisirmonan sila. Binubula mo na ako. Ah. Totoo naman eh. Totoo naman yung sinasabi ko. Even in the other families, other parents, they should teach their children. But before they're going to teach their children, they must learn first from them how to apply good manners and right conducts on themselves and in the house. Oh, English yun. So, ayan po. Busog lang po siya. Kaya nasasobrahan po. Busog na busog po yata siya ngayon. Kaya yung energy niya, 10 out of 10. Nang Pero dahil alam sa niyo chai po, hanip yun. pag, ano na to? Pag ito, gutom. Tapos tulog ng tulog, mainit ang ulo, halos magkadikit yung kilay niya, ayan. Ang epekto ng gutom. Pero pag yan, busog, o kita nyo naman po, yung ngiti niya abot hanggang tenga, tsaka yung pananalita niya, kahit abutin niya ng isang oras, magsasalita yan, no? Diba? Ay, pero, kahit mainit ang ulo ko, hindi kita pinagsasalitaan ng hindi maganda. Diba? Sabihin ko lang sa'yo, Ma! Kabayay! Sabi ko lang, diba? Pero, magbabay ka na nga, Rod.